Magandang buhay! Paano patataasin ang kita o dividends mula sa Pag-ibig MP2? Tatalakayin natin ngayon ang iba't ibang pamamaraan para ma-maximize o mapalaki ang kikitaing dividends sa Pag-ibig MP2. May kinalaman dito, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Una, ano ang saving mode na magbibigay ng pinakamalaking kita o dividends sa MP2 Savings Program? Monthly ba, annual o lump sum na paghuhulog? Ikalawa, ano ang payout method na dapat piliin kapag nag-enroll ng MP2 account? Annual payout ba o 5-year maturity payout? Ikatlo, ano ang ilalagay sa period from at period 2 kapag naghuhulog ng contribution? At ikaapat, kailangan bang maghulog kada buwan sa MP2? Bago tayo magsimula, pakipindot ang like at mag-subscribe sa Mobazilla. Kung may mga magiging tanong kayo tungkol sa ating pagtalakay, pakisuyong i-comment sa ibaba para mabigyan natin ng kasagutan. May 3 payment options sa Pag-ibig MP2. Maaari itong gawing regular na kontribusyon kada linggo o kada buwan. Pwede namang paliban-liban depende kung kailan mayroong excess fund. Pwede ring lump sum contribution o isang one-time big-time na investment. Ang unang tanong, ano ang diskarte sa pag-iimpok o saving mode na magbibigay ng pinakamalaking kita o dividend sa MP2 program? Magpapakita po kami ng computation para masagot ito. Tamang-tama, ito mismo ay tanong ng isang OFW subscriber ng Mobazilla mula sa Australia. Hello Mobazilla, ako po ay fan from Perth, Australia. Itinutuloy ko po ang pagbabayad ng SSS at natutunan ko na ring mag-invest sa stock market for 3 years now. Sinusubaybayan ko ang videos ninyo. Dahil sa ka-upload ninyong video tungkol sa MP2, gusto kong malaman ang magandang diskarte. Ang tanong ko po, alin ang mas mainam na strategy? Option 1, maglagay ng 5,000 pesos kada buwan at ilagay sa Pag-ibig MP2. Total 300,000 pesos in 5 years. Option 2, maglagay ng 60,000 pesos kada umpisa ng taon sa Pag-ibig MP2. Total 300,000 pesos in 5 years. O Option 3, i-invest ng one-time big-time ang 300,000 pesos. Para ma-maximize ang dividend earnings, ano po ang pinakamainam na diskarte, Mobazilla? Salamat Lemvi sa iyong tanong. Makakatulong ito para mas malaman ng ating mga kababayang OFW ang mas magandang strategy. Tanong din ito ng mga kababayan natin na may malaki nang naipon o kaya naman ay nasa real estate o insurance business kapag may buwan na kumita sila ng bongga. Saan mas lalaki ang savings nila? Bueno, para mas madali ang ating pagkalkula, gawin nating assumption na consistent na 7% ang idiniklarang dividend rate ng Pag-ibig Board of Trustees sa loob ng 5 taon. Nire-reinvest mo ang dividends kada taon sa option 1 at 2 at hindi ka na maglalagay pa ng ibang dagdag na savings purely for simulation or education purposes lamang ito. Ito ang mga lalabas na dividend earnings. Option 1, invest 5,000 monthly to MP2. Total 300,000 pesos in 5 years. Ang magiging total dividend earnings ay 58,127.27. Total money invested plus dividends equals 358,127.27. Ito ay 19% increase mula sa 300,000 na binuo mo buwan-buwan. Option 2, invest 60,000 pesos kada umpisa ng taon sa Pag-ibig MP2. Total 300,000 pesos in 5 years. Total dividend earnings ay magiging 69,197.44. Total money invested plus dividends equals 369,197.44. Ito ay 23% increase mula sa 300,000 na binuo kada taon. Option 3, i-invest 300,000 one-time big time.
total dividend earnings equals 120,765.52. Kaya ang total money invested plus dividends ay 420,765.52. Ito ay 40% increase mula sa lump sum savings na 300,000 sa pagsisimula ng 5 years. Mas malaki ng 62,638.25 o 107.76% ang kinita ng option 3 kumpara sa option 1 at 51,568.08 o 74.52% naman kumpara sa option 2. Siyempre, kung mas malaki pa ang i-invest gamit ang option 3, halimbawa gawin nating 600,000, mas lalaki pa ang dividend earnings kumpara sa options 1 at 2. Base sa ating kalkulasyon, ito ang mainam na diskarte ayon sa pagkakasunod. First, mag-invest ng malaki sa isang bagsakan. Second, mag-invest ng minsanan kada umpisa ng taon. Third, maghulog kada buwan. Ano ang matututunan natin? Kung may malaki ka ng excess fund ngayon at gusto mong palaguin, i-invest muna ng minsanan sa MP2 para ang kabuuang halaga ay nagtatrabaho ng puspusan para sa iyo. Ang mahalagang mayroon ka, volume ng excess fund at mas maagang pagpapalago nito. Mas marami kang nailagay at mas mahabang panahon ang palilipasin para rito, mas malaki ang posibleng kitain. Ngunit huwag hintaying magkaroon ng big-time excess fund bago mo simulan. Ang rule of thumb sa pagpapalago ng pera sa MP2, kung wala ka pang lump sum, ang mahalaga ay makapagsimula ka na ngayon o sa lalong madaling panahon para masimulan mo ng maranasan ang magic of compounding. Question 2. Ano ang payout method na dapat piliin kapag nag-enroll ng MP2 account? Annual payout o 5-year maturity payout? Tungkol sa dividend payout, may option kang tanggapin ito kada taon o pagkatapos ng 5 taon. Kung kukunin mo ang iyong kinitang dividend taon-taon, nawawala ng pagkakataon ang iyong kinita na makapagbigay sa iyo ng karagdagang kita. Ang tanging basihan ng iyong dividend ay ang inabot ng iyong mga naipon mula sa iyong mga inilalagay sa iyong MP2 account. Sa kabilang banda naman, mas malaki ang kikitain kung pagkatapos ng 5 taon kukunin ang naipong dividends. Ang mga kinitang dividends kasi ay dumadagdag sa iyong mga inilalagay sa iyong MP2 account. Ibig sabihin, activated ang tinatawag na compounding. Mas malawak naming tatalakayin ang impact ng compounding sa susunod naming episode. Question 3. Kapag naghuhulog ng payment, ano ang dapat ilagay sa period covered? Ano ang best na ilalagay sa period from at period to? Alam natin na 500 ang minimum na hulog na pwedeng ilagay sa MP2. Ngayon ay Abril na. Halimbawa ay maglalagay ka bukas ng 6,000. Ang dapat mong ilagay sa period from ay April 2022 at sa period to ay ganoon din April 2022. Ibig sabihin nito na ang buong 6,000 ay gusto mo nang mapalago at ang buong halaga ay magtatrabaho na para sa iyo. Kung gagawin mo kasing ang period from ay April 2022 at period to ay September 2022, i-distribute sa 6 na buwan ang MP2 contributions mo. Ibig sabihin, lalabas na may advance contributions ka para sa mga buwan ng May 2022 hanggang September 2022. Imbes na 6,000 na ang lumalago, 500 pa lamang sa buwan ng Abril. Mas magiging mabagal ang paglaki ng iyong pera kapag ganito ang iyong ginawa. Ang huling tanong na tatalakayin natin, question number 4. Kailangan bang maghulog kada buwan sa MP2? Sa P1, ito ay mandatory para manatili kang aktibong Pag-ibig Fund member. Pero sa MP2, hindi naman kailangan kada buwan. Pwedeng paliban-liban ang paghuhulog. Kaya lang, kung naniniwala kang makakatulong ang MP2 para maging totoo ang iyong pangarap na bahay o sasakyan pagkatapos ng 5 taon,
Mas mainam na magkaroon ng disiplina na mag-budget para laging magkaroon ng extra fund na mailalagay sa MP2. Sa ganitong paraan, mapapataas mo rin ang iyong dividend earnings. Aling diskarte ang gagawin mo o ginagawa na para sa pagpapalago ng iyong salapi sa MP2? Interesado kaming makita ang inyong comments sa ibaba. Kung nasiyahan kayo sa mga naibahagi naming impormasyon, mag-subscribe na sa Mobazilla kung hindi mo pa nagagawa at i-share ang video sa inyong mga KKKK, kaibigan, kaklase, kaopisina o kapitbahay para matulungan din natin silang maabot ang kanilang mga financial goals. Pakisuyong pitikin na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aming mga susunod na uploads. Salamat sa patuloy na suporta. Hanggang sa muli! Mas magiging mabagal ang paglaki ng iyong pera kapag ganito ang iyong ginawa. Mas magiging mabagal ang paglaki ng iyong pera kapag ganito ang iyong ginawa.